Alright mga kagolets, mga kaibi, ito na yung part 2 ng ating pag-review sa mga Sandra E motorcycle po nila. Let's go! Okay, para po sa kaalaman ng lahat, lalo na sa mga bago nating mga subscriber dyan, sa mga bago lang dito sa community natin, shout out pala sa inyo, sa mga subscriber na natin, shout out po sa inyo, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok nyo dito sa Go E-Vehicle. Naka 1,000 subscriber na tayo in 1 month. So, madali lang. So, napakadali nating naabot yun. At huwag kayong mag-alala. Patuloy tayong magre-review ng mga ganitong klase mga motor, mga e-vehicle, e-car, or e-trike para po sa inyo. So, yun nga. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Okay, based on research po natin patungkol po sa Sandra, ay napakarami na po pala nilang nasusupply ang mga e-vehicle o e-scooter na katulad po dito na over 70 countries na po ang kanila pong nasusupplyan. Especially, ang pinakamarami dito ay sa UK po. Dahil po ang UK ay talagang doon na po, nag-switching na po sila doon sa e-vehicle. So, kasama na po dito yung mga e-bike and e-scooter. So, ang Sandra po ay kaya pong mag-produce o may capacity po sila na mag-produce po ng mga electric scooter per year na 2 million units. So, imagine na napakarami po nilang kayang i-produce in 1 year lang, no? So, yun nga, importante po na ang isa pong company na ay meron pong sariling kumpanya o factory o manufacturer po sila. Kasi nga po, hindi na nila kailangan mag-angkat. So, kaya nilang ibigay yung dekalidad na pyesa para sa kanilang mga scooter. Kagaya po nitong Miku Super. At nandito na nga sa Pinas ang Sandra at isa po sa mga motor nila, ang Miku Super. Ito po yung upgrade o enhanced version po ng highly popular na Miku Max model. Yan po yung nasa ating screen. Tara, silipin natin ano nga ba ang upgrade ng motor na ito. Alright mga kagolets, ito ang kanilang Miku Super ng Sandra Philippines. Okay, ito po yung kanilang pong test drive unit. So, na-test ko na po ito kanina. So, for me, as a rider na rin, ay goods naman ito. Sa mga lubak, may mga lubak akong dinaanan kanina. Hindi ko na lang napakita dahil wala akong action cam. So, ang unang-unang nagustuhan ko rito, itong kanya pong LED lights. Okay? Okay na. Very unique, no? Bihira sa mga motor na meron ganito. So, yan. Yan na po yung kanyang headlight. So, dito yung kanyang signal light. And guys, yung kanyang signal light na meron siyang konting tunog na hindi naman siya pangit ang tunog. So, tamang-tama lang para mapansin mong naka-hazard tayo. So, dito, ang kanyang fender ay penguin type ang kanyang fender. No? Nakikita niyo naman. So, dito meron siyang tinatawag na reflectorized na kulay yellow. By the way guys, ito po ay naka-combi brake na disc brake. 70 sa likod at 30% sa harap. At pagdating dito sa kanya pong shock ay hydraulic na po. Kung makikita niyo po dyan ay upside down ang tawag po nila dyan sa ganyang shock na nakabaliktad. So, ang gandang tingnan, para kang naka-big bike at talagang sa big bike mo lang nakikita itong mga gantong shock. Pero dito, sa Miku Super ay meron na po ito, built-in po ito. Mga kagolets, ang size ng kanyang gulong is 120 by 70 by 12 dito sa harapan. So, two-tone mugs na rin po siya, kung mapapansin nyo. Okay. At dito, ito yung medyo nakikita lang natin. Design lang to actually. Ito yung parang radiator natin kapag tayo ay naka-big bike. Diba? Part light po ito, kabilaan.
Dito meron siyang footrest para sa ating back ride at dito sa harapan ay meron naman tayong footrest para sa ating mga rider, sa mismong rider po. Mga kagolets, lahat po ng mga ilaw po ng ating pong Miko Super, including po dito sa kanyang tail light, sa kanyang mga signal light and headlight ay fully LED na po lahat. So matipid na po ito sa kuryente at tamang-tama ang ating pong gamit po dito sa ating pong e-bike na ito ay kuryente po. So hindi na po ito gasolina. So para makatipid ay puro LED po ang ginamit po sa e-bike po ito. At dito naman, ang kanya signal light ay connected po dun sa mudguard po ng Miko Super. At yan, naka-built-in din po dyan yung ating pong plate light. Okay? At isa pang pinaka nagustuhan ko dito, yung unique style po ng ating pong Miko Scooper. Yan o, nakikita nyo dyan, open po yung kanyang ilalim po ng seat, no? Imbis na compartment yan sa ibang mga motor, dito open. So, nakakapagbigay ng unique style para po sa ating mga scooter or e-bike na katulad po nito. Okay mga kagolets, dito sa kanyang handle sa may right side ay meron po itong, ito yung pinakagusto rito no? Yung kanyang auto light niya. Okay? Ito, pag nakapindot yan guys, ay hindi mo na kailangan buksan yung ilaw. Basta naka-open yan, namamatay ito kapag maliwanag at umiilaw po ang ating pong ilaw kapag madilim na. So dito, ang kanyang reverse. So kapag pinindot mo yan, na actually ngayon naka-park kasi tayo kaya hindi yan maano. Ayan, tingnan natin ha. Pag pinindot mo yung reverse, ayan, letter R siya. Letter R. So, yun. So, i-park natin ulit. Ayan, pag naka-zero na, naka-ready na yan ha. Ready to go na tayo. Then, syempre, park muna natin ulit for safety. Okay? Ito yung kanyang mode. Yung 1, 2, 3 niya. Sige, pakita natin ha. Okay, sa ngayon is naka number 1 siya. Kung nakikita niyo sa ating screen, naka number 1, number 2, and number 3. Okay, nakita niyo naman sa ating screen. So, yan po yung kanyang mode. At dito naman sa kanyang left side, makikita natin dito yung high and low beam. Okay. Meron siyang passing light by the way Ayan, wala yan sa ibang motor. May passing light siya. Okay, hazard button, then signal light, then busina. Okay? At pagdating naman dito sa kanyang panel, makikita natin dito, syempre yung ating pong odometer. Diba? Ayan, speedometer natin. Ito, ating trip. Yung kung nakailan tayo kapag nag-trip tayo. By the way, yung odometer niya, kapag bagong open siya, makikita mo rin dito. So, dito, yung kanya pong mode o yung gear mode niya, yung 1, 2, 3. At dito, makikita natin dito, yung dalawa po yung battery nito by the way. Ang battery po nito is lithium ion. So, guys, dito sa Miko Super ay meron po tayong dalawang 72 volts at 20 ampere. Makikita nyo dyan, meron tayong battery A at battery B. Okay? Makikita nyo, hindi sila parehas ng charge, no? Kasi nga, ang pag-charge nila dito, kasi hinuhugot nila dito sa loob ng compartment. Mamaya bubuksan natin to. So, kung directly naka-charge itong ating pong e-bike na ito, ay parehas po yan. Magpapantay po yan. So far ngayon, kasi hinuhugot nila kung ano lang yung lobat, kumukuha lang sila ng isa para i-charge. Para hindi nga naman sila magkulang. Guys, tingnan natin ang kanya pong panel pag inopen natin yung susi. Alright, ang ganda no? So, dito makikita mo guys yung odometer niya. Ayan, naka 15.1 kilometers na yung kanyang itinakbo. So, nakita nyo doon So, ulitin natin. Ayan guys, 15.1 na ang tinakbo ng kanilang test drive unit. Okay?
As usual guys, sa mga e-bike na atin pong na-review ay meron po siyang remote. Keyless entry rin po ang atin pong Miku Super. Yan. Dito, makikita mo dito yung lock, unlock, and yung kanya pong push start. So dito sa kanyang remote, ayan, sabi ko na sa inyo, pwede natin siya ditong patayin. Ayan, double click po natin yung kanya pong start button. Alright, diba? Saan pa? Double click. Okay. Meron siya ditong mini compartment. Okay, kung makikita natin do, ito lang siya. Maliit lang siya. Para lang sa ating mga mobile phone o mga gadget. So dito, meron siyang charging port para sa ating mga cellphone. Kung lowbat tayo, pwede tayong mag-charge dyan. Guys, yan ang ating charging port for cellphone. So dito guys, mga kagolets, ito yung kanyang dalawang battery na 72 volts, 20 ampere. Okay? Sabi ko nga sa inyo, pwede mo hugutin muna yung isa para i-full charge, then itara mo muna yung isa para may magamit pa tayo. So, dalawa po ang kanya pong battery. Okay? Ayan. So mga kagolets, yung kanyang charger ay meron pong automatic shutdown. Kaya hindi po siya na-overcharge. At dito guys, yung kanyang charging port ng ating baterya. Kagaya nga sinabi ko, kung dito nyo siya i-charge, ay sabay pong mapupull charge po yung dalawang baterya. Pero, sabi ko nga kanina, kung sa high-rise kayo nakatira, kagaya ng condo, pwedeng isang baterya lang muna ang ipong dalhin. So, itira nyo yung isa, at least mapapaandran nyo pa, magagamit nyo pa yung isa. So, yun. Kaya nga isa lang, dahil isa lang ang charger natin, at hindi naman natin ma-charge ng sabay. So, ito, ganda rin ng kanyang mudguard, no? Cover na cover, at for sure, hindi naman tumatalamsek kasi nga nakikita nyo naman na talagang cover na cover po ang ating gulong. Napakaganda rin na ang ating motor ay brand po mismo ng Sandra. Sila po mismo ang may gawa. Kaya nasisiguro natin na dekalidad po yung kanilang motor. Guys, ang maganda rito sa ating pong unit na ito ay meron siyang fingerprint. Yan, downloadable ito. Meron siyang sariling apps for this unit para ma-access natin tong fingerprint niya. Pero syempre, dahil di ako yung fingerprint nito, hindi ko siya mapapatay. Pwede mo siyang patay sindi rito, no, ma'am? Pwede, sir. Kapag naka-connect para po sa iOS. Okay, pag naka-connect ka na. So, pwede mo siyang buksan through phone, basta malapit yung connected na phone. Diba? Pwede mo siyang buksan dito. Yes. Dito naman, makikita natin dito yung kanyang pong breaker. Ma'am, pakihawak po. Okay, breaker. Ito yung dalawang breaker niya sa dalawang baterya. So guys, kung mga kagolets, kung gusto nyong, halimbawa, nasa condo kayo at gusto nyong dun i-charge, diba? Patayin nyo muna yung kanyang breaker. Then, saka nyo tanggalin. So, mas safe yon. Okay? Ito yung converter nyo. Okay. Okay mga kagolet, sa mga pagdating naman sa maintenance ng mga gantong mga e-bike o e-scooter ay hindi naman natin masyadong problema yan dahil bihira lang natin ito pa PMS. Anyway guys, kung bago ka lang sa ating pong channel at kung ngayon mo lang napanood tong video na part 2 po ng aking pong Sandra motorcycle review, pwede niyo pong panoorin yung aking pong part 1 na ang title ko po doon is Robo S. So, check nyo po guys sa akin pong video section dyan. So, makikita nyo naman agad yon. Okay, mga kagolets, dito naman sa ating baterya, meron tayong 2 sets of lithium-ion batteries. Goodbye na sa mga mabibigat na baterya like lead acid. Then, pagdating naman sa kanya pong volts and ampere, meron siyang 72 volts and 20 amperes. At ang maganda rito, it takes 4 hours of charging lang ng ating pong baterya. So, sobrang bilis at hindi na tayo nag-aantay ng 8 to 10 hours, di ba? Kagaya ng aking gisnan na pag-charging ng ating baterya. Okay, bukod sa mabilis lang ang pag-charge, ay pwedeng-pwede na yung bumiyahe sa mga malalapit na probinsya natin, kagaya ng Pampanga, Bulacan,
di ba? Batangas, Laguna dahil meron itong 135 kilometers per full charge. Mga kagolets, di na rin tayo mabibitin sa speed po ng Miko Super dahil meron siyang 80 kilometers per hour na maximum speed. At pagdating naman sa kanya pong motor watts, meron po siyang 3 kilowatts or 3,000 watts na motor by Sandra. By the way mga kagolets, merong 4 na kulay o color variant ang ating pong Miko Super. Meron pong yellow na ating pong nire-review, meron siyang white, red, at blue. Mga kagolets, kung tatanungin niyo ako about sa e-bike na to, ang pinaka nagustuhan ko lang dito, yung iconic headlight niya na LED. Kakaiba kasi yun. Plus, ang nagpaganda pa rito yung kanya pong hydraulic shock na upside down, yung nakabaliktad po. So, napakaganda na sa ganitong mga e-bike ay nakikita natin yung mga features na meron sa mga big bike. Dito na tayo sa ating pong presyo. Ang presyo po ng ating Miko Super ay 198,800. Almost 200 na mga kagolets. Ang ating pong payment dito ay cash straight payment transaction lang. Pero pwede kayong mag-home credit, kagaya po ng sinabi ko last time. Pwede kayong mag-down, then yun. Kung magkano ang inyo pong down, doon po magbe-base ang home credit. And also, pwede rin naman sa credit card natin sa BDO at Metrobank. By the way, 0 interest po kapag po ginamitan natin ng credit card. Mga kagolets, kung meron pa kayong ibang mga katanungan patungkol po dito sa Miko Super na hindi ko po nasagot sa pamamagitan po ng video na ito, ay pwede po kayong tumawag or mag-text or kontakin ang mga number dyan sa ating pong screen. Kung gusto niya naman pong i-test drive ang anila pong unit, ganun din po, tumawag lang po kayo, magpa-schedule kayo. I suggest mga kagolets na makita nyo muna ito ng personal at ma-test drive bago nyo ito bilhin. So mga kagolets, kung hindi ka pa nagsasubscribe sa ating pong channel na Go E-Vehicle, baka naman pwede ka na mag-subscribe ngayon. Samahan nyo kami dito sa community ng Go E-Vehicle na maipailam sa buong Pilipinas na meron ng mga gantong mga e-transportation na pwedeng-pwede at babagay sa inyong mga lifestyle. Magkakaiba man tayo ng style o mga gusto sa mga e-bike or e-trike, ay importante ikaw ay naka-e-vehicle na. Let's go!